Magandang araw! Maaga tayong nagising ngayong araw dahil araw ng pagsamba. Pero bago ang lahat, syempre may munting housekeeping muna tayo. Nagwalis-walis muna ako habang nakikinig sa worship service sa TV. Ang sarap sa pakiramdam na sabay nililinis ang bahay at napupuno rin ng mabuting salita ang isip. Habang tulog pa si AA, sinamantala ko na ang pagkakataon para makapag-ready. Maya-maya, si AA naman ang anisikaso ko. Alam naman natin, kapag may bata, hindi pwedeng sarili lang ang aasikasuhin. Kapag okay na siya, saka naman ako nagpalit at nag-retouch ng konti. Syempre, kailangan presentable pa rin tayo. At ayan, bumiyahe na kami papuntang church gamit ang aming paboritong service vehicle, ang e-bike. Mga 6 kilometers lang naman ang layo pero sulit na sulit ang biyahe. Ang ganda talaga ng kalsada. Sobrang relaxing, ang preskong hangin, ang lunti ang paligid, parang libreng nature trip habang naglalakbay. Pagdating sa church, nakinig kami sa preaching at talagang napakaganda ng mensahe. At isa sa pinakamasayang bahagi ng araw, nagkaroon ng special number ang mga bata kasama si AA. Naku, sobrang cute nilang panoorin habang sumasayaw para sa Panginoon. Nakakatunaw ng puso, makita ang mga batang masayang naglilingkod. Tapos ng service, natuwa naman ang ibang mga bata sa e-bike. Kaya, pinabigyan natin sila ng ilang minutong sakay para ma-experience din nila. Aba, parang instant amusement ride ang e-bike natin ngayon. Ang saya nilang lahat. Pag-uwi naman, pakiramdam ko talaga, uulan. Ang dilim na ng langit habang nasa daan kami. At tama nga ang kutob ko, halos malapit na kami sa bahay nang biglang bumuhos ang ulan. Buti na lang at nakarating pa rin kami ng tuyo. Timing na timing, pagdating sa bahay, may mga pinamili na pala. Kaya unang mission natin, linisin at ayusin agad ang mga isda para ready na ang pagkain sa buong linggo. Unang inasikaso ko ang tulingan, pagkatapos linisin, sinain ko na agad para fresh na fresh. Ganyan po ang paglilinis ng tulingan. Inihiwa at inaalis ang buntot bago lutuin. Nilagyan ko nga rin pala ito ng taba ng baboy para mas lalong sumarap ang lasa. Sunod naman ang bangus at pagkatapos ay ang tilapia na dinefrost ko para maiprito sa tanghalian. Hindi na kasi aabot ang sinaing na tulingan dahil medyo late na rin ang oras. Kaya habang hinihintay ang iba, pritong tilapia muna ang bida sa lunch. Pagkatapos malinis ang lahat ng isda, inayos ko at isinalansan ko na sila sa ref. Ready na para sa mga susunod na araw. Kain time na rin. At si AA ganado na naman kumain. Basta may kamatis, sibuyas at toyo na sausawan. Siguradong dagdag rice ang bata. Pagkatapos ng lunch, nagmap naman ako ng sahig para fresh ulit ang bahay. Maya-maya dinala ko rin ang pagkain si Daddy. At kinuha na rin ang matagal naming hinihintay na order mula sa TikTok. Ito na nga ang tinatawag naming Contra Brownout Package. At tada! Legit mga bes! Ang lakas ng hangin kahit nasa unang level pa lang. Pag level 2, aba! Parang may sariling bagyo sa loob ng bahay. Mabigat din ang battery nito dahil mataas ang kapasidad. 2 rechargeable battery na rin ang kasama, pati charger. At sa halagang 1,100 pesos, sulit na. Ang battery life nito ay umaabot at nang humigit kumulang 7 hanggang 9 na oras. Depende sa gamit. Kaya kahit magdamag ang brownout, may kasama pa ring hangin habang natutulog. Syempre, tines ko agad habang nakahiga at masasabi ko talaga, approve. Pagkatapos niyan, medyo okay time naman tayo pero hindi love songs ha. Praise and worship songs muna. Bigay na bigay tayo sa pagkanta na parang may sariling concert sa sala. Buti na lang, mabait ang kapitbahay. Nang sumapit ang gabi, dinner time na at wow, sobrang sarap ng sinaing na tulingan. Pa-only rice mode na naman ako. Kapag masarap ang ulam, wala talagang bilang ang kanin. Pagkatapos kumain, self-care muna. Naglagay ako ng facial mask para kahit papaano ay marelax naman ang mukha pagkatapos ng isang buong araw na gawain. At dahil medyo miss ko na rin, nagtimpla ako ng isang tasa ng barakong kape. Isang buwan na rin akong hindi nakakatikim ng kape kaya tikim-tikim lang muna tayo. Habang nagkakape, gumawa rin ako ng script para sa susunod kong vlog. At doon nagtapos ang isang simpleng araw na puno ng pananampalataya, pamilya, gawaing bahay, konting kantahan at maraming pasasalamat. Maraming salamat sa pagsama niyo sa aming araw hanggang sa susunod na vlog. God bless everyone.